Words form thoughts, and thoughts form realities, and that realities form life. According po yan kay Rich Dad, kapag meron pong na-form na idea sa ating thoughts or kung ano yung pag-iisip natin, yun din po ang lalabas na action po natin. If yun po yung lalabas na action natin, yun din po ang gagawa po ng habit, and that habit will be your lifestyle. So, example, if your thought is, gastusin ko na to kasi deserve ko naman to. Yun yung thoughts mo. And then, yung actions mo, syempre, shopping here, shopping there, bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Yun po yung na-form na action. And then, after that, nasanay ka na ganun kapag meron kang nare-receive na sahod, nare-receive na reward, or nare-receive na income. So, every time na lang na meron kang ma-receive na income, pupunta ka sa gusto mong kainan, gusto mong puntahan, travel now, pulubi later. Hindi naman masamang mag-travel as long as meron po sa inyong budget. And syempre, ay nagiging habit mo na yan ang paggastos. After that, nagiging lifestyle mo na. Yung talagang hindi ka na mabubuhay kung walang travel, walang eating out, or wala pagbili ng kagustuhan natin or mga luho natin. Another example then in a positive. So, ang thoughts po natin is dapat makaipon ako ng 50,000 before the year ends. And then yung action ko, how am I going to save? Kung ganito ang sahod ko, 20,000 or 30,000, paano ako makakaipon ng 50,000? So, on your thoughts, sasabihin sa'yo na ganito ang gawin or i-action mo na. Pag meron ka pong na-receive na 100 pesos, alokan siya na agad. Everyday yan na ginagawa mo until na maging habit po yan. Nung una, hirap na hirap ka. Pero afterwards, kapag consistent ka pong ginagawa yung isang bagay, nagiging parang normal na lang sa inyo. So, that's the habit that forms. And then after that, naging lifestyle mo na lang. Kada taon, meron kang tina-target na ipon, 50,000. By next year, meron kang 100,000. By next year, 200,000. So, it will always depend on our thoughts. If negative po yan, negative po talaga ang resulta. Kapag positive din po yung nilalagay natin dyan sa ating isipan, then positive din po ang result niyan. So, be careful po. Palagi natin yung sinasabi na kailangan din natin pakainin ang ating kaisipan ng mga good ideas, ng mga positive ideas para din po sa ating sarili. Diyan mo kasi makikita yung maturity ng isang tao. Sabi nga ni Rich Dad, the primary difference between rich and poor is the words that they use. Kung tatanungin mo sila about investing, about savings and budgeting, makikita mo and madi-differentiate mo talaga kung yang bang tao is going to become rich or going to become poor. According nga din sa Bible, what comes from your mouth comes from your heart. So in summary po, the way of success is the way of continuous pursuit of knowledge according kay Napoleon Hill. So both success and failure are largely the results of habit. There is no fixed price for sound ideas. It has been said that man can create anything which he can imagine. It will always start on our thoughts, on our ideas. Kaya importante po kung ano yung sinasabi natin sa ating sarili. All a person needs to do to become richer is increase his or her financial vocabulary according kay Rich Dad. So if you really want to begin increasing your financial success, then ngayon pa lang, umpisahan mo nang mag-increase ng inyong vocabulary. Learn to educate yourself. Malaki po ang itutulong nito sa atin.
Lalo na pag sinabi natin sa ating sarili na ayaw na natin maging mahirap kasi naranasan na natin kung paano maging mahirap. So now is the time to change our realities. Kaya naman our actions today will define us. Who will we become after how many years? So that's it. Once again, this is Ibingat Grace saying sharing is care. Bye. See you.